raw sikreto ang gentleman's agreement ng Pilipinas sa China noong Administrasyong Duterte. Yan ang giniit ng embahada ng Ayan na, unang malinaw. It is not a secret agreement. Huwag yun nang ipagpilitan yung punyetang secret agreement ni Mike Abe. Pautot lang ni Mike Abe yan. Sa kanya lang nanggaling yan. Di ba sinabi niya dun sa kanyang channel, inamin na ng China, merong secret agreement. Ayan na nga, nagsasalita na, Yung ambassador nila, ibig sabihin yan, yung embassy na nagsalita, ibig sabihin, yan po ay isang opisyal na statement ng China. Ang linaw na, magpe-fake news ka pa rin, Mike Abe? Lagi ka na lang fake news, eh. Kaya ka tuloy natatabla ni Pastor Kibuloy, eh. Tapos magdadabog-dabog kaya. Pag ganyan-ganyan ka pang pautot na alam. Di ba? Sira tuloy yung mikropono ko dahil sa'yo. Dahil sa'yo yun. Kasalanan mo yun. Hindi, di ba ho? Ano sinabi niya? Inamin na ng China. Sino ba nagsabi niyan? Si Cass Jarrett din ba? Ayan na, sinasabi ng China, there is no secret agreement. There is none. There is nothing. Basta ko ano yung tamang grammar, bahala na kayo. As long as we understand each other. Walang secret agreement. Malinaw pa sa malinaw yan. Pinabulaanan ng China. Naniniwala naman kayo sa China, di ba? Yan ang gusto ninyo, paniwalaan ng China. Ayan na, ang linaw. Wala. Tuloy! China at nasabihan din daw nila ang kasalukuyang administrasyon tungkol dito. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Sinagot na ng Chinese Embassy ang mga tanong ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa umano'y gentleman's agreement ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa China. Ayon sa embahada, ang gentleman's agreement ay tungkol umano sa pangangasiwa ng sitwasyon sa Ayungin Shoal, pagpapanatili ng kapayapaan at para maiwasan ang anumang gulo. Alam mo, sabi ko sa inyo, nautot tayo nitong China. Maniwala kayo. Tingnan niyo yung statement nila ngayon. Isipin niyo to Isipin nyo na maigi to. Ano ba ang pinaniwalaan ni Marcos? Di ba? Na meron secret agreement, may gentleman's agreement. Ano sabi ni Villanueva? Senator Villanueva, huwag tayong papautot dyan. Huwag tayong magpapadala sa China. Tinan mo ngayon, sino ngayon ang bayani? Tablado, sunog ang presidente natin. Mantakin mo yun? Pagkatapos nilang maglabas ng merong agreement, ito biglang sasabihin, the gentleman's agreement is about managing the situation on the ground. Pagsasaayos lamang ng mga nangyayari do sa ground, maintaining peace and preventing conflict, it has nothing to do with our respective sovereign position. Sa madaling salita, yung pautot na propaganda na sinasabing merong binigay si Duterte sa China ay hindi totoo. Case closed, Your Honor. Lupit mong banat pa ya. Hindi kasi ganun totoo yan di ba? Ano akala natin? Naguguluhan kami. Hindi namin alam. Iba-iba nagsasalita. Sabi ng China, meron gentleman's agreement. Naniwala naman kayo. Akala tuloy ninyo, talagang may kasunduan si Duterte at ang China. Ayan na, ang linaw-linaw. Wala kaming pinag-usapan about sovereign position. Ibig sabihin, hindi pinag-usapan yung disputed island. Hindi pinag-usapan kung kanino ba yan, sa inyo ba yan o sa amin yan. Sa madaling salita, walang i-give up ang Pangulong Duterte. Ano lang ang pinag-usapan nila? Kung paano tayo magiging mapayapa sa ground. Di mukha tayong tanga. Bakit tayo nagmukhang tanga? Nag-aaway-away tayo sa wala. Para mong dalawang batang nag-away bakit nawala yung candy? Ikaw siguro nagbigay dun sa candy sa kalaban, Binigay mo yung candy. Hindi, wala akong binibigay na candy. Hindi, sabi nila meron kayo agreement
Tapos nung bandang dulo, hinanap yung candy. Asan yung candy? Eto. Oh. Pakala ko ba wala yung candy? Yun yung sinasabi. Wala namang pinag-usapan about sovereignty. Kung kanino yung island. Ang pinag-usapan lang dito kung papaano tayo hindi mag-aaway. O edi mukha tayong tanga nito. Nag-aaway-away tayo sa wala. Wala raw itong kinalaman sa soberanya ng dalawang bansa. Hindi rin daw ito sikreto dahil nagtulungan ang mga ahensya ng parehong bansa na mabuo ang kasunduan. Nasabihan din daw nila ang kasalukuyang administrasyon. O, tingnan mo. Eto. What the? Alino, the agreement is no secret. Ibig sabihin, hindi ito sikreto. In that relevant department and agency of our two-sided work under its guidance. Paano magiging sikreto kung alam ng lahat? Yun ang ibig sabihin. Oh, until early February 2023 or 7 months into the incumbent Philippine administration. Utang! Ang linaw, di ba? Ano sabi? Until early February 2023. Or 7 months into the incumbent Philippine administration. Sa madaling salita, alam ng mga departamento na merong magandang usapan ng China at ang Pilipinas diyan. Kung paano maglalayag, kung paano magpupunta ang mga mangingisda. Alam yan ng pare-parehong departamento even after 7 months na tumungtong ikaw, Pangulong Marcos. Pero hindi mo alam. Bakit? Mike Tanga! Makinig ka, Mike Tanga! Tanungin mo yung Pangulo mo, bakit hindi alam? At ikaw, Janet Bobo, tanungin mo rin kung bakit hindi rin alam ng Pangulo nyo na meron pala talagang usapang kasama kayo. Ano to? Tanga-tangahan? Ayan, nakasulat na oh. Oh. Gusto nyo maniwala pa tayo sa China? O ayan, paano yan? Sige. Sige. O sino pang mga mga bangag vlogger? Sino pa mga gusto nyong tawagin natin mga bangag na vlogger diyan? Puro kayo daldal. Mga bangag vlogger. Ng Pilipinas tungkol dito. Matatanda ang kinwestiyon ni Pangulong Marcos ang laman ng kasunduan ni Duterte sa China na tinawag pa ni PBBM na secret agreement. Hindi raw ito na-endorso sa kanyang nakaraang administrasyon. Una nang sinabi ni dating Pangulong Duterte na may napag-usapan nga sila ni Chinese President Xi Jinping tungkol sa paghahati. Hindi daw na-endorso sa kanya pero alam ng departamento ng administrasyon niya. Kasi even after 7 months, nagpatuloy yung usapan na yun at alam ng bawat ahensya ng gobyernong involved. Siguro kasama dyan ng DFA, National Defense, siguro nandyan din ng DOTR kasi sa Coast Guard. Alam mo nila, Mr. President, ginagawa kayong tanga ng departamento ninyo. Ginagawa po kayong tanga. Sir, hindi man lang kayo in-inform na meron palang usapan with China. O ngayon, tell me, are we going to believe the Chinese government? Are we? O are we not? Kasi that's what you want eh. Di ba? Yan yung ginusto ninyo eh. Na paniwalaan natin na merong sinabing agreement ang Chinese government at si Duterte. Don't tell me this time you would tell us not to believe them. After believing them na merong kasunduan between Duterte and Xi Jinping, don't tell me ngayon sasabihin nyo, hindi, huwag kayo maniwala dyan.
Diba? Ayan ang linaw. So yung mga tangang naniniwala na may kasunduan si Duterte at ang China, bahala na kayo sa katangahan nyo. ng supply sa nakasadsad na BRP O pati si Carpio. Sierra Madre sa Ayungin Pakialamero yun, wala namang alam yan. Shoal. Pero wala raw gentleman's agreement. Status quo lang daw ang kanilang napagkasunduan. Ibig sabihin daw niyan, bawal magdala ng mga construction material para kumpunahin ang nangangalawang ng BRP Sierra Madre. Sa gitna niyan, nagbabala ang Foreign Ministry ng China sa gaganaping balikatan exercise ng Pilipinas at Amerika. Magpapalala lang daw ito ng tensyon sa South China Sea at magdudulot ng mas malaking insecurity sa Pilipinas. Yan ang sinasabi natin eh. Yan ang sinasabi natin eh. Ang kulit nyo, paulit-ulit kayo dyan eh, nasa gobyerno eh. Alam nyo nang may problema. Alam nyo nang meron tayong pinaglalabanan dyan. Alam nyo na meron tayong pinag-aawayan dyan. Ang hindi ko mag-gets sa inyo, sa gobyerno natin, alam nyo na nga nangyayari yan. Bakit magsasangkot pa kayo ng ikagagalit ng kabilang partido, which is yung China? Di ba ho? As simple as that, alam mo na nga meron disputed, may pinag-aawayan. Tapos sasali pa tayo, kukunin pa natin tong mga lintik na mga Amerikano na ito para, lalong mag-init. Di ba? Ang ganda na nun dati, may kasunduan na. Kasama nga kayo dun, 7 months kayong umagri sa kasunduan na yun. Sa kabila ng banta, tuloy na tuloy pa rin ang military exercise na gagawin sa April 22 hanggang May 10 malapit sa Taiwan at South China Sea. Kabilang sa mga susubukan dyan ang Mid-Range Capability Missile System ng US Army. Sa una ring pagkakataon, lalahok sa pagsasanay ang Philippine at US Coast Guards. Totoo ba yan? Si Bagong Lipunan, pinuri na si FL. Sabi ko sa inyo eh. Bugok talaga yan eh. Sinabi ko na sa inyo, doble kara yung aklang yan eh. Ganyan talaga pag di sigurado sa nila eh. Pati tuloy sa prinsipyo nila, hindi sila sigurado.